Okay, so good morning. Gagawa tayo ng breakfast for today. So, ito yung breakfast ko for this morning. Dahil meron akong saging ko, I think yesterday, the other day. So, ito yung ginawa ko sa kanya. Trito ko siya para maiba naman. And of course, my sunny side up. And ito pa, another sunny side up. Tsaka, ito, ininit ko lang siya. Para actually naluto na yan siya pero ininit ko na lang siya dito para medyo fry siya konti. So ayan, and then another egg natin. I think it's ready. So yan yung breakfast natin. So ayan, may pritong saging, dalawang sunny side up, and of course broccoli. Yan yung breakfast natin. Of course, yung coffee. Don't forget. And of course, guys, andyan na yung ating mga supplements. So, meron akong Atomy Spirulina. 100% pure spirulina. Alaska Omega 3. So, naging dalawa to siya kasi nabuksan ko yung both. So, either way, kumukuha na lang ako pa isa-isa. So, ayan. Ayan yung coffee natin. So, bon appetit, Hazel. Pwede na. Actually, dapat itong saging may yung wrapper. Ilalagay ko siya sa sugar. Coated with sugar and then yung wrapper. Kaso hindi ako nakabili. Kaya ginanito ko na lang. Mas masarap yun. Pero, mas matamis kasi may sugar yun. Parang ma-diabetic naman tayo. Pero okay na to, matamis naman siya. Diba? So, pwede na. Ngayon guys, mag-chikahan tayo about sa work ko. So, yung work ko, iba-iba ang mga amo ko. So, may amo ako na sa morning, like every Wednesday ko, meron akong amo na French and may 2 kids. So, parang parang gusto lang nila na mag-English ako sa mga bata. Not in French. Kahit may alam ako sa French, ayaw nila. Gusto nila pure English. No English, sabi. No French. So, talagang tinatry ko. Pero minsan, pagkausap ko na yung mga bata, I think 4 and 8 years old, pag nakausap ko na sila, minsan na French ko, yung mga one word lang. It's okay. Pero it's good kasi yung mga batang yun, parang natitrain sila mag-English. Although, yung bunso, 4 years old, hindi pa masyadong nakakapag-English talaga, pero nakakaintindi siya, which is good. Kahit i-English ko siya, nakakaintindi siya. Minsan sinasagot niya naman ako ng English. So, yun lang ang gusto ng parents. Kasi in French, sa bahay nila, French na. Sa school nila, French. So, at least meron silang nakakausap na nag-i-English sa kanila. Like, every morning. And then, sa panghapon naman, yung magsusundo sa kanila is Filipino din. So, nag-i-English din. So, I think, siya yung mas matagal doon. Siya yung, I don't know, I think, since maliit pa yung bunso, nandun na siya. Kaya din siguro yung mga bata, nag-i-English na, natitrain na sila. Kaya ngayon, pag kinakausap ko sila, talagang, I'm happy kasi, pag pure French naman sila, parang hindi ko rin kakayanin. So, at least pag ganun, French, English ang gamit namin, medyo mas easy, mas maganda, mas nagkakaintindihan kami, may conversation. Kung makikipaglaro ako sa kanila, may sasabihin ako sa kanila na i-explain ko ng maayos. And naintindihan naman din nila, which is good. So, ang kagandahan naman nitong mga batang to, halos wala ka nang gagawin kasi they are very independent. Like yung lalaki na 8 years old, so early morning, papasok na ako sa kanila like 9 o'clock. So ano na yan sila, magbibihis na, ganyan. And papunta na kami, magbe-breakfast na. Instead na ako magpe-prepare ng breakfast, yung
kuya niya ang nagpe-prepare ng breakfast para sa kanilang dalawa. So, dito naman, very simple lang yung breakfast. Hindi naman tulad sa atin na kanin talaga, kailangan may ulam, ganon. So, dito sa kanila, cereals, mga ganon, mga with milk, and then, ganon lang. So, naka-prepare na yan. Siya na maglalagay ng cereals, lagyan niya na ng milk, pati sa kanya, ganyan. And, they're very independent kasi minsan dito may mga bata na ikaw talaga magsuserve lahat, ikaw talaga gagawa lahat. Sila like, titingnan mo na lang sila and then kung may something, but parang halos wala ka nang gagawin. And then after nilang kumain, yung mga yung panganay, kinukuha niya na naman yung mga plato, mga gamit nila, nilalagay niya sa washing, para sa machine, doon nila ilalagay para malinis na. So, after nyan, balik na naman kami maglalaro, and like we speak English talaga. But then dyan kasi hindi naman ako araw-araw, every Wednesday lang ako. And halimbawa during school days lang to. So kung wala namang school, holiday sila, so hindi rin ako papasok. And yan siya din yung no work, no pay ka din. So wala din. Kung wala sila, wala din akong bayad. So doon ako sa kanila 9 o'clock hanggang 1:30. Yun siya. So after ng breakfast, maglalaro kami and then magla-lunch na naman. So pipili na lang sila sa fridge nila, mga frozen foods lang, minsan iniinit lang siya. So, pipili na lang sila anong gusto nyo dito, tapos i-microwave ko na lang or lulutuin ba ng very simple lang pagluluto sa kanila sa mga French kids. So, ganyan na, at ganun pa rin, very lang. Yun lang, kung ano yung pagkain nila, yun lang kakainin nila, yun lang, kailangan ubusin. And yung lalaki, yung 8 years old, siya talaga nagsasabi, kainin mo, hindi mo pa naubos yan, ubusin mo muna bago ka ng ibang food, ganun. So talagang, parang hindi na ako pwedeng dahil andyan naman na siya talaga yung very matured yung utak na huwag magsayang ng pagkain, kailangan ubusin mo kung ano yung nandyan sa plato mo, ubusin mo, huwag mong itapon. Or kung halimbawa may sobra talaga, talaga niya, parang, okay, lagay mo na sa fridge and then kakainin niya sa dinner. Ganon. Kain mo talaga. Very nutritious ang food na ito. Which, hindi ko siya na tikman sa Philippines. Dito ko lang, actually, nakatikim na ako nitong broccoli doon ako sa Middle East and dito. Kasi sa Philippines, lalo na kami sa probinsya, parang wala. Kung meron man ito, I'm sure very mahal. Ang mahal. So, dito kasi mura lang siya. So, kahit pa isang dosena bibilhin ko, okay lang. Pero at least meron ako nito, di ba? Ayan. So, yun lang siya, which is good. Dun sa work na yun, medyo magaan lang siya kasi para ka nandun ka lang to play with them. That's it. Play with them, talk to them in English,